Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bansa. Ay hinggil sa issue ng 10-dash line ng China territorial claims. Unite and reject the 10-dash line claims, particular sa South China Sea and West Philippine Sea and other near country. Ang China ay kiniklaim ang buong South China Sea, WPS at other near country, sea territory, EEZ or Exclusive Economic Zone. From 9-dash line old map nito at hanggang dito na nga sa bagong 9-dash line nito. Ngayon ay may extension silang ginagawa na ito ang 10-dash line na ito, na kung saan ay mas malaki ang sakop nito na pati ang ating sovereignty sa dagat at lupa ng ibang bansa like India ay sinasakop nito at maging ang buong bansa Taiwan. So yung kanilang 10-dash line from the 9-dash line, so pati dun sa hanggang yung kanilang yung land and sea na teritoryo na nagpalawak itong China. So naglabas sila ng bagong pa. So ngayon ay ito ay tinututulan o ito ay nire-reject noong ating ilang mga nasa pamahalaan mula sa ating Pangulo. Maliban sa Pilipinas ay sinakop din ito ang Taiwan at maging ilang border ng pinagtatalunan nila sa India. Itong ilang karatig bansa natin ay kinain din, EEZ nila. So sa atin, EEZ, yung pinagtatalunan mula pa sa 9-dash line. So yun yung perwisyo sa atin, itong kiniklaim ng China na wala hindi umano na siyan, kundi yung unilateral claim sa kanila lang yon na ginagamitan nila ng puwersa at sinasabi nila na kanila yung buong karagatan na yun at maging yung sa paano mayroong ibang bansa rin na nasasagasaan sila o nakakainan kagaya ng India. So ngayon ay may international law na pinag-iiral ang lahat ng mga bansa mula United Nations para sa Law of the Sea o yung UNCLOS. Kung may sigalot o usapin dito ay ito ang siyang nagpapasya kung usapin dito ay ito ang siyang siya kung ano ang wasto na dapat ipatupad. Subalit hindi ito kinikilala ng China. So yun, yung meron tayong international law na sinusunod ng bawat mga bansa na hinggil doon sa territorial claim. Pero hindi na-honor ng China yung UN o yung nagkakaisa mga bansa for the international law on territorial claim, kagaya ng pagpapatupad ng UNCLOS sa karagatan. So ang China may sarili siya doon sa kanyang territorial claim at ginagamitan nga niya ng persa ito kagaya doon sa ating bansa. So ang ating bansa ay nanalo sa tribunal ng UNCLOS sa nasabing EEZ o yung ating economic zone na ating sakop, subalit ayaw ng China na tanggapin ito, kundi ang kanilang 9-dash line noon ang kanilang sinusunod at ginagamitan nila ito ng persa ng China sa Navy nila para siyang masunod. So yun yung ating EEZ na ipanalo na natin doon sa UNCLOS tribunal yon sa international law. So ngayon ayaw kilalanin ng China yon yung ating kapanalo doon sa EEZ dahil nga para sa kanila meron silang sariling claim, hindi nila ino-honor yung UN territorial law o international law na ipinaban ng UN. So yun yung malaking problema ng mga bansa na
na naapektuhan ng 9 line to 10 line ngayon ng China. So yan. So ngayon ay yun ang yun ay naging superpower na yung China. So kaya ngayon ay yung kanilang ginagamitan nila ng dash yung mga karatig bansa na sinasakop nila yung EEC karagatan. Ngayon meron din ngayon na usapin doon naman sa kalupaan din ay India naman yung kanilang tinatamaan na kinakainan nila ng lupa sa border. So ang ating pamahalaan ay nire-reject ito mula ating Pangulo at defense advisor at mga mambabatas, at ang ating Pangulo ay pinagtatanggol ng ating teritoryo o sakop ng ating bansa na accord also ito in international law. So yung siyempre ipagtanggol ng ating mga opisyales mula sa ating Pangulo yung teritoryo natin na ito ay ating teritoryo o state territory na ayon din sa international law. So, pinagtatanggol ng ating Pangulo yung ating kalupaan, yung ating bansa against sa claim ng China. So, yun yung posisyon ng ating pamahalaan. Sila gumagawa ngayon ng hakbangin na in peaceful means para makipag-usap sa China at sa UN para ito ay kontrahin yung claim ng China. So, human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya. Sa isyong ito ng 10 line claim ng territory ng China ay ang ating boses dito ay magkaisa ng Pilipino with government and other Asian country na apektado with China or yung ASEAN. So at mga bansang apektado nito na itong claim na ito ng China na 10 line. So yun yung ating boses na magkaisa po ng Pilipino with the government at saka yung yung boses din natin doon sa ASEAN at particular doon sa mga affected na bansa na sinasakop ng China yung EEC. At saka maging yung sa kalupaan na makisa para magsaboses doon sa United Nations para maprotektahan at maipatupad yung yung batas para diyan sa territorial claim under international law. At particular yung UNCLOS o yung sa kung paano ipinatutupad yung dapat ay kumilos ang UN diyan para maipatupad yung territorial o international law under in territory. So dapat ay kikilos ang ating United Nations laban dito ginagawa ng China na unilateral claim o pansarili nilang batas para i-claim yung buong South China Sea. So ngayon ay makisa yan in voicing with in UN kasama sa apektadong bansa sa ASEAN para maprotektahan yung EEC ng mga maliliit na kaisa ng ASEAN at tayo ay din ng United Nations hindi lamang doon sa tribunal sa UNCLOS kundi doon sa Security Council na para ipatupad na itong international law na ito para pupulisin na ng UN yung itong pagpapatupad na ito. So ngayon ay maging sa simpleng hatian ay talagang lamang ang China at bawat abuso ang kanilang ginagawa sa WPS at iba't ibang karatig bansa na karagatan ng EEC. Kaya kung titingnan natin kung simpleng mga lupa-lupa lang, siyempre kung kakainan yun, abuso yun, di ba? Kung i-claim yun, so hindi po pwede na nakainin noong China yun as their own bilang mga karatig neighboring country. So meron tayong international law na nasusunod hinggil diyan na siya dapat na makapagpatupad sa batas ng territory. So ang usapin ito na ang dapat may team na pag-usapan sa United Nations Security Council yan. At maging sa tribunal para sa teritoryo ng mga bansa at itong UNCLOS para sa EEC. So ang UN ay dapat nang i-implement itong international law at
parapin ang China sa Security Council. Unod ang international law at hindi ang sarili nilang pag-claim sa nasabing karagatan o lupa at maning bansa. So yun, so dito sa usaping ito dapat magsama-sama. So yung lipuno, tayo manawagan din sa international community na tayo ay tulungan doon sa pagpapairal ng international law on sovereignty o yung territorial sovereignty o yung ng bawat mga bansa. So ipapatupad dito ay yung international law. So magkaisa tayo, masabutas tayo sa UN, dito government at saka yung international community. Maging ASEAN, so tayo ay magsasabot sa lahat, lalapit sa UN, ang UN ay magpapatupad. So dapat ganun ang mangyari, then the UN will enforce the international law against China doon sa kanilang maling pagpapatupad ng kanilang pwersa. So ngayon ay ginagamitan ng China ng pwersa ang nasabing pag-claim. Kung kaya't ang UN ay dapat umaksyon dito upang umiral ang international law at hindi humantong sa persahan ang pag-claim ng mga teritoryo kagaya ng ipinatutupad ng China na hinaharas nito ang persa at ilang karatig bansa sa ang China Sea. So yun, dapat yung UN kumilos para hindi humantong doon sa persahan na ng bawat mga bansa para i-claim yung para protect ang nilang sarili-sariling teritoryo. So yung China gumagamit ng persa para sa teritoryo nila. Naturalmente, itong mga maliliit na bansa, kahit maliliit, magsasama-sama kung protektahan nila. So ngayon ito ay persahan ang mangyayari kung ganun. Para maiwasan yung possible na magkaroon ng digmaan. China, itong maliliit na bansa na ito, na ASEAN, at yung China, napakalino na in-equal yung magkakaroon ng ganun sa pag-claim o magpaperasahan. So ngayon ang UN dapat kumilos diyan sa usapin na yan at sila yung magpatupad noong international law. Kung saan yun yung wasto na dapat ipatupad para tumigil yung China doon sa kailang pumersa dito sa mga bansang ito na gawin yung kanilang EEC. Which is mahalaga yung EEC sapagkat yun ay extension para doon ng isda yung mga Pilipino, yung mga ibang karatig bansa. Kasi ang China, inaaboy nila, hinaharas yung mga nangingisda. And then, yung mga teritoryong, mga ilang isla roon ay pusong pakinabangan ng China at ilang mga ingat yaman doon na pwedeng pakinabangan ng mga bansang nagmamay-ari. So, yun ang malaking pagpapalo pa ron na ano ba yung napapakinabang dun sa EEC, marami. So, kaya hindi dapat na mamersa yung China sapagkat may mga buhay itong mabawat mga bansa at sila ay na-enjoy nila at napapakinabangan yung kanilang EEC. Maging China, meron naman sila sariling EEC ron na pwede sila mangisda doon sa kanilang sariling lugar. Kaya ang lawak ng kanilang gusto mo. So makaisa rin ang ASEAN country na apektado ng Tenders Line at magpatrol ng sama-sama upang hindi mapersa ng China at itaboy sa mga EEC na sakop ng mga bansa kagaya ng EU. So yun yung ating tingin dito, magsama-sama yung ASEAN country na apektado para diyan sa pagpapatrol ng EEC magtulong-tulong para yung China hindi niya pinupersa i-avoid dun sa EEC itong ating pag-claim o yung ating pakinabang doon sa EEC natin, no? Lalo na yung mga pagpatrol ng ating mga militar. So ngayon hinaharas ngayon ng ng China. So ngayon magkaisa yung mga ASEAN country para mapatrolan nila at hindi harasin ng China. So, samahan din ng United Nations ang pagpatrol ng mga bansang ito kagaya ng Pilipinas upang umiral ng legally ang international law. So kung may sea ship ang UN to accompany the ASEAN country in patrolling their EEC ay makabubuti for peaceful means and legal implementation of international law. So makapagpapairal ng legal and peaceful kung tutulong yung UN, patrolan na yung EEC
noong mga maliliit na bansa para maipatupad yung international laws. Dapat matagal na ginawa ng UN yun, nung Manalo. So dapat tinulungan na nila yung Pilipinas na sumali sila, magpatrol, ipapatupad na nila yung international law doon sa EEC. So ngayon, yung UN na mag-aaboy doon sa China, kung sila ay harang-harang doon sa EEC, na parang siya hinaharang yung mga bangkang mangingisda natin at mga navy natin para patrolan yun at alagaan yung ating teritoryo. So ngayon ay kagaya ano ba yung mga nangyayari na yung meron tayong barkong nakasadsad na yung sinasabing niya nagdadala ng supply doon na harang. So ngayon ay mali yung China doon sapagkat yung pagsakop nila ay illegal sa reeling claim. Yung ating pamahalaan ay tayo ay makisaroon sa pagsasaboses sa international community, lalo sa Asian country. Tayo ay lumapit sa UN para yung UN implement na. Para ngayon kung with the UN, kasi kung mag-implement yan, syempre numero 1 nasa Security Council dyan, yung Estados Unidos. So ngayon ay legal na makikisa doon sa patrol yung Estados Unidos at doon sa United Nations Security Council. So kung sino sa implementation, so sila yung mga expert dyan. Pero sa ating abot ang kakayanan nating kaisipan, so yung UN ay ang dos ay hindi pa rin. Kumbaga man ang UN may sariling ano yan may sariling enforcement para ipatupad yon. So ngayon maaari siguro kung sila may mga barko dyan, tulungan yung yung country na apektado nung sa China para maipatupad yung international law. Kagaya na pagkapanalo natin doon. So dapat pag-usapang mabuti yun para ganun yung gawin ng United Nations. So either sila ay itatalagaan nila, halimbawa, ang Estados Unidos para siya kasama magpatrol doon. So legal yun. Hindi bilang kaibigan man sana ng Pilipinas at ng ibang mga ASEAN country para tulungan tayo upang sa pagpapatrol na yun. Sa isang banda yun ay legal naman yung pwede makatulong yung Estados Unidos sa atin para magpatrol doon. Kaya lang mas higit na ang ultimatum ng Pilipinas at ng ibang mga bansa yung UN magpadala ng mga ano nila ro, kung mayroon silang navy ship doon from the kagaya ng mga peacekeeping nila. So ganun na lang gawin nila, mag-ano sila ng peacekeeping kung sa navy yun. Samahan nyo na natin para sila yung magaboy doon for the international law implementation. So yun ang gawin nila. Ngayon kung sasalingin sila ng China, alam na natin ang mangyari nga kung gano'n nagagawin ng China. Pero gawin ng UN sapagkat yun ang trabaho nila at dapat nilang ipatupad. Kapag hindi nila ginawa yun, anong silbi ng UN natin? So walang silbi ang United Nations kung hindi didinggin at ipapatupad yung international law. Tutulong Pilipinas, near country, para hindi makapangharas, ma-enforce nung China yung kanilang nais doon na mali. Wala sa international law. So ipatupad yung international law ng UN. Kasama yun. So tulungan nila na magpatrol doon yung Pilipinas, pagbigay sila ng maraming panahon para hindi makapangharas doon yung China. Hanggang sa tuluyan na sila ay bumitaw na doon sa kanilang Tendas Line at hindi na tuluyan manggulo dito sa mga karatig bansa. So dapat ganoon muna ang gawin ng ating United Nations from that at pag-uusap nga doon kasi kung kinakausap nila doon sa UN halimbawa yan oo doon hindi naman tinutupad. So sabayanan nila ng force ng UN para tulungan. Hindi naman dahil sila yung gusto So ngayon, wala namang magagawa ang China doon kung UN ang gagawa dyan. Ngayon, kapag kinalaban na yung UN, so magkakaroon na ng hindi mabuting resulta yon. So, mali ang gagawin ng China roon. At hindi naman siguro mangangas ang China na labanan yung buong mundo sa kanilang Tendas Line. So ngayon, ang karagatan ng China, particular, EEC, na bawat mga bansa kagaya ng Pilipinas ay mahalaga dahil dito nangisda ang mga mamamayan ng mga bansang ito kagaya ng Pilipinas. So maliban dyan ay maraming nina ang nakukuha kapakinabangan sa nasabing karagatan na iisi ng bawat bansa. So yun, mahalaga yung iisi na
na kiniklaim ng Pilipinas sa ating mga teritoryo. Muna extended yun eh. Extended economic zones. Kumbaga, tayo ay may teritoryong dagat. Diba, yung lupa natin, may teritoryong dagat, may ilang miles. From that miles, may extended ba yun? So yung extended na yun, marami pa rin nakukuha doon as na yun ay napan. At mayroong mga isla nga ron, yung Scarborough Shoal Spratly. Yun. So yun ay sakop ng EEC. So kapag hindi sila ay nasa EEC at kumbaga man ay lampas sila doon sa ating mismong teritoryo. Kaya lang sakop sila ng EEC, atin pa rin ibig sabihin from the EEC law. So kaya ngayon ang balat ng China i-hangin nila because of Tenders Line. So hindi ka akibat ng international law. So yun ang mahirap doon. Kaya dapat kilalanin ng China ang UN at yung napagkakaisahan for the international law in territorial claim. Yun ang dapat kasi yun yung para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. So nagkakaisa doon sa bawat mga usapin, teritoryo, iba't ibang mga bagay para sa gayon hindi nakakaroon ng problema, nag-aagawa ng karagatan, nag-aagawa ng teritoryo. So yan ang pangunahin na digmaan sa mundo, yung agawan ng teritoryo o sasakupin mo yung teritoryo ng iba. So digmaan ang ano nun. So kaya yung UN o nagkakaisang bansa makiisa doon sa pagpapatupad ng international yun. So hindi kilala ngayon nung China yun sapagkat tingin nila ay yung batas na pinatutupad doon impluwensyado ng Amerikano. Siguro hindi lang naman Amerikano ang nakaisa sa Security Council, marami. So hindi lang sila may impluwensya doon at hindi naman papayag ng iba't ibang mga bansa kung hindi patas yung ipapagal natin na law, di ba? So ngayon ang pamahalaan ng bansang Pilipinas ay at karatig bansa na apektado rin ay makipag-usap sa UN upang i-implement ang international law at magpada sila ng barko sa ating samahan tayo magpatrol sa ating EEC. This action will prevent war on UN implementation and we hope China will abide UN and if they harass UN, they harass all countries. So pasusing kagaya ng binabanggit natin, may pag-uusap ang ating bansa sa United Nations para tulungan tayo ng UN magpatrol to implement yung pagkapanalo natin sa UNCLOS at ating ikayong pag-aari ng ating EEC kasi kung yung UN kinakastigo lang yung China doon sa UN, hindi naman sumusunod. Samahan na nila ng patrol navy ship nila kung meron sila. O hindi, magkano sila para mag-deputize nila yung UN, yung ship ng US para magpatrol doon, di ba? Para hindi na manggulo yung China. So ating boses sa ASEAN member countries support the international law in territorial issue and implement it against China Sea tenders affecting ASEAN member countries. China is forcing little country on their claim and ASEAN need to unite with UN to implement international law on territorial claims. So we voice also other countries to support international law on territory like UNCLOS, etc. etc. Yun. So sana yung ASEAN, tumulong yung ASEAN para makapagsabot sa UN para ma-implement yung international claim do sa EEC. So, pag yung India siguro ganun din masubok sa UN para diyan. So siguro ay yun idiretso na nila doon sa UN yung pag-usap nila sapagkat matagal na usapin yan na sinasalaula ng China yung pag-usap. So yun na siguro ang ating pagtingin na maaaring gawin o pagsasabones natin sa ating pamahalaan para yung China hindi na manggulo ng mga ganung mga naslay at agawin nila yung mga EEC na yan. Kaya may EEC na nag-exist because of international law. So pamukha natin sa China yung EEC and then UN implement nila yun. So ngayon ang kaliwanagan ni Mother Mary ay gumaba sa buong mundo mula United Nations. Gobyerno at umiral ang kapayapaan sa mundo, particular itong usapin ng South China Sea na persang pagbuha ng pag-aari na para sa
mga bansang may sakop. So, ang international law ay siya masunod sa gabay ng ating makatarungan Diyos at Kristo Jesus sa gabay ni Banal na Santa Maria. So, yun tayo ay sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria buong mundo at itong ating United Nations sa isang mabuting pamamahala at umiral yung kapayapaan sa mundo. At partikular doon sa usapin ng pinagtatalunan, sana umiral ng kapayapaan at maliwanag yung China na hindi nila pagpilitan yung mali nilang pag-claim, kundi respeto nila yung international law at yun ang masunod sa mga teritoryo ng bawat mga bansa. So yun. So, muli, kaya sana nakapagsabuti sa naman ang human rights promotion sa linggo ito hinggil sa hinggil dito sa usapin na West Philippine Sea o South China Sea na 10 line ng China. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.